sample ko sa'yo kung paano gamitin to. Ewan ko, kung investigador mo to, para sa mga. Itong gagawang actual raid, kakaiba dun sa mga raid na ginagawa kasama ng bidag sa Pilipinas. Sasagawa ng grupo ng Vallejo Police isang search warrant. Police Department, sir, come on! Come on down! Come down! Down on the ground. We just had an armed robbery. I don't want to see your hands, Heidi. Turn your body, head to your feet. Nakuha na yung subject, hulog na sa bitag. Come on! Natitiyak mo ba na ang paborito mong tinapay na iyong malimit kainin ay gawa ng malinis na panaderya? Isipin niyong maigi at pakinggan ang sumbong ng isang pahinante ng kadiring panaderya. Yung loob po ng pinagtatrabahuan ko, sobrang napakadumi po yung paligid. Yung pandesal na ginagawa namin, ginagapang-gapangan po ng ipis. Sobrang dami po ng ipis, ma'am eh. Minsan doon nagpakatira sa kanal, ma'am. Tapos yun, nagliliparan minsan. Yun, dumada po doon sa masa namin. Idinatalya ni Marlon sa bitag ang magkatabi nilang kubeta, banyo, labahan at masahan ng tinapay. Yung pinagmamasahan po namin, malapit lang sa pinaghuhugasan namin ng pinggan, tapos doon din po ako naliligo. Doon din po ako nagsi-CR. Dagdag na nakukonsensyang si Marlon. Naawa din ako sa mga bumibili kasi naititinda ng amo ko yung tinapak-tapakan ng daga eh. Pagka nakakakita ako ng marami, tinatapon ko, tapos nagagalit naman yung amo ko. Sinasabi po ng amo ko, sayang eh. Yung isang kasama ko nga po, sinabihan, sisipain kita. Upang makumpirmang sumbong ni Marlon, agad sinilip namin ang kadiring panaderya. Sa kahabaan ng kalyeng Mabini sa Caloocan City, matatagpuan ang inarereklamong kadiring panaderya. Depende sa iyong pananaw, animoy class, presentable at normal na bakery. Subalit, sa loob. Nang mapasok ng aming undercover, animoy hindi panaderya, mukhang bodega at imbaka ng kung ano-ano at ewan. Pagmasdang maigi sa aming surveillance gadget, wala pang isang dipang pagitan ng kanilang masahan o hulmahan ng tinapay sa kanilang labahan, paliguan at kubeta na isang butas lamang na pinagtanggalan ng inodoro. Makikita rin ang sahig sa loob, nangingitata sa dumi at itim. Ang mga naglalarong ipis naghahabulan. Kapuna-punang nagbe-break dancing na ipis. Sa ginay-giling na tinapay tinatawag na breadcrumbs. Maya-maya pa, nahagip ng aming concealed camera ang trabahador na ito. Pagmasdang maigi, ginagawa niyang tuwalya at ginagamit ng pangpunas na pawis niyang braso ang kanyang hinuhulmang arena. Kinabukasan, sa ikalawang araw ng aming surveillance, pansining maigi ang mga nakahilerang kinakalawang na tray sa sahig na isinandal lamang sa nakabukas na pinto. Ang isang to, habang nilalamas-lamas ang arena na gagawing pandesal, ginawa niyang panghilod sa kanyang smooth and browny skin upang paniguruhin na magkaroon ng lasa ang kanyang magiging malinamnam na pandesal sa pamamagitan ng kanyang maasim na pawis. Kinagabihan,
Muling bumalik ang mga bitag undercover sa aming minamanmanang panaderya. Natiyempohan namin ng tulog ang katiwalang ito. Nakapatong ang kanyang mga paa sa tabi ng kanyang ibinebentang tinapay. Sa huling araw ng aming pagmamanman sa loob ng kadiring panaderya, ang mga tumitigas na tinapay nilalanggam na. Pinapagpag lamang sa maduming mesa na ito. At ang kanilang gamit sa paggawa ng tinapay, nakatiwangwang at pinagpipiyastahan lang ng mga langgam. Tulad ng napagkagawian na ng bitag, agad kaming nakipag-ugnay sa Sanitation Division ng Caloocan City Health Department. Natulala ang mga Sanitation Division ng Caloocan City Health sa pangunguna ni Dr. Mabel Season sa surveillance video ng bitag. Very unsanitary talaga. Kasi bakery yun, dapat wala doon yung pansunog na titirahan yun, prone yun na tirahan ng ipis. Ang CR dapat hindi doon mismo sa minamasahan nila at inaanuan, di ba? Malayo dapat. Siguro doon pa halos na kaya nag-i-stay din yung mga tao nila sa loob kung stay-in yun. Ay, dapat, di ba, pag sa food preparation area, wala dapat nag-aano doon, nag-i-stay. Wala talaga silang protective clothing na yung mga PPE namin tinatawag. Kahit ang hairnet, walang apron, hindi rin natin nakita kung yung may wash area ba sila before doing the masa, doon sa bread. Tsaka marami talaga yung lugar. Actually, hindi ko pa nabalikan kasi. Sinita ko na yun. Agad silang kumilos kasama ang Caloocan City Police upang isagawang inspection sa kadiring panaderya. Pagpasok namin sa bakery, ito ang aming nadatnan. Walang ipinagbago, bagkus saksakan pa ng kadumihan. Ay, hindi po kasi siya nakatiles kaya hindi siya... Siyempre, madumi tignan talaga. Marumi, malinis. Madumi na lang. Ayun. Canal Valley yan Eh, sinasabi ko noon na patakpan na niya iayos. And then yung dito, yung pinikling niya na hugasan, bali, hindi dapat ganito ito. Dapat to malinis. So goes doon sa place na yun, sa imbakan na ng kahoy. Ito, kailangan to malinis. Malinis siya, hindi yung ganito na sabihin natin ang gigitata. And then ito, nakaligpit na yan. Malinis na rin. Nakalagay sa tamang lagayan. And then, paano hindi magiging breeding place ito ng mga daga? Tingnan mo, may mga kusot Eh, yan ang gustong-gustong tirahan ng mga daga. Ito mismo, itong lugar, malinis dapat. Napagalaman ng bitag na meron na palang record ang nagmamay-ari ng kadiring bakery. Kaya naman pala malakas ang loob ng nagmamay-ari na kutsinong-tsino sa operasyon ng kanyang kadiring panaderya dahil nalusutan niya ang unang babalang ibinigay sa kanya ng Caloocan City Health Sanitation noon. Ngayon, sa bitag, wala na siyang lusot. Tinuldukan na namin ang kanyang maliligayang araw. We can recommend this for closure. Nag-umpisa sa isang hinaing hinggil sa pasahod sa kanilang pinagtatrabahuan.
nauwi sa pagbubunyag ng maruming pamamaraan sa paghahanda ng mga pagkaing tinatawag na street foods. Minsan bulok na po yung itlog, pinapatinda pa rin sa amin. Mali po rin kasing ginagawa nila eh. Kaya nga po kami pumunta dito magsumbong. Sila daw mismo ang binabagsakan ng mga reklamo ng mga umaalmang customer sa kanilang mga panindang may mga amoy na. Kasi sir, alam po, kawawa po yung mga customer talaga. Naawa kami kasi saksakan ng baho. Sige pa rin eh. Paano po halimbawa, sensitive yung yung tiyan ng tao? Street foods talaga ako. Opo. Marami kasing bumibili pag may magre-reklamo sa amin. So, ba't ganito yung lasa ng ganito yung itlog niyo? Nasabi na rin namin kasi, sir, dinideliver lang po yan sa amin. Ang salitang street foods ay mga pagkaing itinitinda gamit ang mga food carts sa matataong lugar. Ito yung mga pagkaing pinipilahan, pinagkukumpul-kumpulan, at pinagkakaguluhan dahil presyong pangmasa na masarap pa. Subalit, di lahat ng mga street foods na mabibili mula sa food carts ay makakasiguro tayo na ito'y malinis nga. Kalimitan, ang mga pagkain ito ay ibinabagsak lang sa kanilang mga pwesto. Hindi nakikita ng mga nagugutom na bumibili ng mga pagkain ito kung ito nga ba'y malinis o madumi. Si Casey at si Joe, mga bagong saltang probinsyanang empleyado ng isang kumpanya na gumagawa ng tokneleng at siomay sa may Cubao, lumapit sa bitag. Isinumbong nila sa bitag ang maruing pamamaraan ng paghahanda ng pagkain na kanilang itinitinda mula sa kanilang pagawaan. Isang balde po ng mga itlog, marami na po siyang uod. Ginawa po, di ba po nakabalot sa sa harina. Binalatan po, tapos ginawa ng crew, hinugasan, ang baho-baho po, tapos binabaran lang po ng suka. Tapos yung medyo okay na po siya, binalot na po sa harina. Tapos niluto na po. Yung mga itlog po at saka mga fried siomay, kikiam, squid balls. Yung mga squid balls po, yung ibang mga mabaho na po, yung mga sira na rin. Tapos pinabababad lang muna sa tubig. Kahit maitim na. Ipinakita sa bitag ni Casey at ni Joe ang nilalaman ng kanilang cellphone video upang patunayan ang kanilang sumbong. Yung maliliit? Hindi po, yung malalaki po yan ng mga Pinoy. Mga nilagang basag at sirang itlog na nangangamoy na, pero ipinatitinda pa rin daw sa kanila ng may-ari ng kumpanyang kanilang pinagtatrabahuan, ang Egmes. Pinapatinda pa sa amin kahit mabaho na. Maaamoy mo talaga yung mabaho nila. Sino nagturo sa inyo ng sagot? Sila. Labag man daw sa kanilang kalooban, napipilitan na rin silang magsinungaling, maibenta lang ang kanilang mga paninda dahil kung hindi, sila daw ang magbabayad sa mga ito. Kasi sir, pag hindi namin ginawa ng paraan yun, charge po sa amin, ang dami-dami na. Minsan lang po may nagre-reklamo, binabalik nila sa amin. Tapos pagdating po sa opisina, sa amin din ma-charge pag marami na. May pamamaraan daw sila kung paano nabebenta pa din ang mga ito. Ito'y sa pamamagitan ng pagbababa